Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video ay pang third times ko na itong gagawa ng fermented garlic and apple cider vinegar. Kasi nakagawa na ako nito last year. So this year, naubos na yung huli kong gawa. So ngayon, gagawa ulit ako. Ayan na, nabalatan ko na. Ito na siya. Nabalatan ko na yung garlic. Yan na. Nabalatan ko na, tapos ilalagay natin siya dito. Malinis na to. Wait lang. Yung hangin ay, yung balat ay nililipad ng hangin, kaya ilipat muna natin siya. Lagay ko dito sa plastic. Kasi nasa harapan ko yung, nasa ano ko yung electric fan. Na ano ng hangin. Nagkakalat. Ayan o. Ano lang naman yan, dalawang buo na bawang ang ginawa ko. Pero pang ilang araw na din yan or ilang linggo. Kasi minsan nakakalimutan ko, hindi ko talaga siya inaaraw-araw. Kasi wala naman akong maintenance eh. Ginagawa ko lang ito para to prevent something na, pero nakakatulong siya sa aking digestive system. Kasi dati constipated ako dati. So, umiinom na ako nito, kaya okay na yung aking daily routine. So, ilalagay ko na siya dito. Ayan. Ilalagay ko na siya dito. Tapos, ito yung aking apple cider. My mother yan, kaya ganyan siya. Apple cider vinegar. Ayan. Sana nababasa yun. So, lalagyan ko siya. Pero hindi ko pa agad siya kakainin. I-wait ko pa ng mga ilang araw para ma-ferment siya. Kahit ilang araw na, malutong pa din siya. Alam nyo, yung huli kong gawa, parang ilang buwan na yun. Malutong pa din siya. Pwede na. Ganyan lang siya. Tapos, tatakpan ko. Pero, aanohan ko pa to ng araw-araw bubuksan mo siya para sumingaw yung makasingaw siya, tapos tatakpan mo ulit. Ganun daw ang tamang proseso ng fermentation. Sabi nung napanood ko. Gaya lang naman ako, guys. Actually, wala naman talaga akong hindi ko rin alam kung high blood ako or whatever. Wala naman. Okay naman ang pakiramdam ko. Pero, gusto ko lang maging healthy. Syempre, sino bang gustong may sakit ka, diba? Gusto ko healthy ako. Kaya, ayan, gumagawa ako nito. So, susunod, gagawa ulit ako ng bawang, sibuyas, luya, and honey. Yun naman ang gagawin ko para naman yun sa tubos, may immune system pa din kasi dati kasi hinihika, lagi akong, pag inuubo ako, matagal mawala kasi hindi na ako umiinom ng mga synthetic na gamot, hindi ko pinapacheck up. Yun lang ang ginagawa ko, yung mga medicinal ba, mga herbal. Kaya yun, since napanood ko yung nag-vlog na gano'n na pwede pala, ginawa ko yun. Pero hindi siya effective sa akin kapag yung honey lang talaga ang iinumin ko. Effective siya sa akin pag kinain ko lahat. Kaya yun natanggal, ilang buwan na hindi ako inuubo. And ito naman, yung huli kong gawa, tatlong buong bilog ng wawa ang ginawa ko. Hanggang dito siya. Tagal ko na ubos kasi parang in-stop ko muna siya ng inom. Since ako kasi dati din, yung aking acid ay hanggang dito na. Sobrang acidic ako, kaya yun, nakatulong din siya kung acidic ka, nag-acid reflux ka, nakakatulong din ito. Pag bago ka lang, ang sabi dun sa napanood kong video, na nagba-vlog, gumaya lang ako sa kanya. Pag first time mo daw kumain ito, okay lang kahit isa or dalawa. Ako nung unang ko kasi talaga hanggang dito na nga yung acid ko, as in maasim na talaga, nag-acid reflux na talaga ako, nag-heartburn pa nga eh. Kaya ang ginawa ko, sinasabay ko siya sa pagkain ko sa tanghali. Kapag kakain na ako sa tanghali, sinasabay ko siya. And ang sarap niya kainin. Huwag kayong mag-alala guys, hindi mabaho sa tawag nito, sa bunganga. Kasi sasabay mo naman siya sa pagkain. Tsaka fermented kasi siya.
Fermented siya kasi kaya hindi mabaho sa bunganga. So, pero kung hindi mo kaya ng dalawa, so isa ka lang muna. Kung gusto mo rin mag-try. Kasi sa akin na-try ko, hindi na ako acid reflux. Minsan nararamdaman ko kapag yung nagkakape ako na hindi mapigilan yung kape sa labas, nararamdaman ko yun yung acid. Pero hindi katulad dati na kailangan kong ganunin yung aking lalamunan para lumabas yung para lumabas yung acid. Ay, yung mailabas ko kasi sobrang na talaga ng acid. Sinusuka ko para ma-relief ako. So mula noon hindi na ako nagaganon. Dahil dito, ito nakatulong to sa akin, sa aking acid reflux and sa aking sa aking digestion kasi nga 'di ba kapag nagkakaedad na tayo, ako 50 plus na ako. So minsan namomroblema ako dati ng aking pagdumi. Hindi ako araw-araw nagdudumi. Minsan pangatlong araw na saka pa ako dudumi. Pero parang ganito lang kalalaki Parang ganito lang kalalaki, parang ng kambing, dumi ng kambing. So since napanood ko yung video na yun at gumaya ako nito, yun, okay na. Everyday na ako ngayon dumudumi. Minsan pa nga, 2 beses pa kapag napapadami ako ng kain ng gulay. Kasi mas gusto ko talaga ngayon yung maraming gulay. Kapag napadami ako ng kain ng gulay sa isang araw, 2 beses pa ako niyan magdumi. O diba? Ganun, yun yung effect sa akin. Hindi ko lang alam sa inyo kung ano ang magiging effect ko. If you will try this one, try nyo din ng ganito fermented garlic and apple cider vinegar. Yung iba nga ang ginawa nila honey. Honey, garlic din, binalata na garlic. Tapos instead of apple cider vinegar, honey ang nilagay nila. Okay din. Okay din yung sa akin kasi kunti na lang yung aking honey. Kaya para na lang yun doon sa gagawin kong pang boost ng aking immune system din para hindi ako laging inuubuhin ako sinisipon kasi mayroon doon kasi sa napanood kong video kung OFW ka alam ko napapanood mo din siya. May nag-email sa kanya, 90 years old na daw si Lola at matagal na siyang gano'n ang ginagawa niya, yung bawang, sibuyas, luya, honey, yun ang araw-araw niyang iniinom. Before mag-breakfast, yun ang iniinom niya on empty stomach. Or pag nakainom na ng tubig, di ba pagkagising natin umiinom tayo ng tubig. Yun ang ginagawa daw ni Lola. Hindi siya nagkakaano, hindi siya nagkakaubo. Ako kasi may lahi kasi kami ng hika. Yun yung nakuha kong yun yung namana ko sa aking lola. Pero hindi ko na yun kiniklaim ngayon. Ayaw ko magkasakit. As long as kaya kong gawa ng di ba, na ma-prevent, gagawin ko. Kaya, yun, ganito ang ginagawa ko. Yan. Ito, fermented. Tapos, yun na nga, yung asawa ko nga, sabi ko sa kanya, uminom ka nito. Kumain ka din nito kasi mahilig siya kumain sa taba. Kapag mahilig ka daw kasi kumain ng taba ng baboy, parang, di ba, nakakapataas ng kolesterol yun. Kumain ka daw nito para bumaba ang iyong kolesterol. Yung asawa ko ayaw niya kasi healthy naman daw siya. Dahil active siya sa nagbabasketball siya, pa siya, nag-gym. Dito sa bahay, meron naman siyang dumbbell lang naman ginagawa niya. Kaya, hindi daw niya kailangan to. Pero gusto ko rin siyang pakainin ito. Siguro one day, mapapakain ko din siya niyan. Kasi, di ba, mahal ang gamot ngayon, guys. Mahal ang gamot. Mahirap pa yung may maintenance kasi pag nakalimutan mo, syempre nagkakaedad na tayo, yung ating memory gap, di ba? Nakalimutan natin minsan yung mga bagay-bagay, lalo na yung pag-inom ng gamot. Kaya habang kaya pa nating pigilan na hindi tayo magkasakit, gawin natin. Ito, libre lang naman to nasa kusina lang natin to. Hindi naman libre kasi binibili natin, di ba? Pero okay lang kaysa bumili ka ng gamot. Ang mahal ng gamot ngayon, ang mahal ng gamot kapag nagmi-maintenance ka. Pero dito kasi sa amin sa Taguig, although may libre na binibigay ang aming gobyerno dito sa Taguig para sa mga senior lang naman, hindi ko lang sure sa mga sa iba na may sakit. May nakukuha ang libre. Pero ayaw ko mag-maintenance as long as basta gusto ko healthy. Yun yung pinapanalangin ko sa Lord na walang maintenance kasi health is wealth. Ito yung kayamanan natin, yung ating kalusugan kapag healthy tayo, di ba? Kapag walang sakit, syempre wala kang paggagastusan na para sa gamot. Di ka gagastos para sa gamot, pambili ng gamot, di ba? Namomroblema pa tayo minsan yan, pambili ng gamot, di ba? Kaya habang bata pa tayo,
gawan natin ng paraan mag-ano tayo, tawag nito, gawa natin ng paraan na hindi tayo magkasakit, na maging healthy tayo. 'Di ba? Hindi lang naman dahil ganito na yung edad natin is wala na tayong gagawin, ganyan, 'di ba? Hindi. Gawa natin ng paraan yung ano, ating mga sarili. Ako, mahilig kami maglakad para pagpawisan, 'di ba? Gusto naming pinagpapawisan, gusto naming naglalakad kami mag-asawa, magkasundo kami dyan sa paglalakad. Kaya at our age, lagi kong sinasabi, at our age, wala talaga kaming maintenance. Hindi kami nagtitake ng kahit na ano. And yun lang, may sekreto kami din. Ayun o, yung color orange na yun natakip dun sa ibabaw ng ref. Ano namin yun, vitamin C, 1,000 milligrams. Yun ang iniinom namin araw-araw para, di ba? Para hindi tayo laging magkakasipon. Ano lang, may sipon, pero yung pagising mo sa umaga, di ba, may ganun. Pero pag ganitong oras, wala na. So, I thank God kasi ilang buwan na. Parang November ako huling inubo, tapos nawala yun. Ano na yata, December na, magja-January na. Kasi nga, yun na nga, kinain ko na yung ano. Ay, hindi. Nung February pa, inubo pa ako noon. Nung nagpunta kami doon sa couples retreat. Nagbaon pa ako nung ano, yung aking honey na may bawang sibuyas, luya. Nagbaon pa ako nun. Pero kinakain ko na talaga pagdating sa bahay yun. Umpisa nung pagdating namin dito sa bahay mula sa pagpunta namin ng retreat. Kinain ko na yun yung mga ano, kaya nawala talaga. kaya kaya totally nawala na talaga yung aking ubo noon. So mula February, March, April, May na, so 3 months na 3 months na akong hindi inuubo. Dati ubuhin talaga ako, kaya yun, pag may nakikita akong mga mga nagba-vlog na nakikita ko din sa mga comment na okay naman yung ginagawa nila, ay nakakatulong naman talaga, so ginagawa ko. So ito yung nakita ko, yan, nakatulong din talaga siya sa akin, sa totoo lang. Kaya nga pangatlong gawa ko na to kasi nakatulong talaga siya sa akin, lalo na sa aking sa aking acid reflux and yung sa aking digestion. Kasi to anti-inflammatory din to, anti-inflammatory. Natural na siya, may natural siya na antibiotic. Yun. Kaya malaking tulong sa atin to. Kaya yan. Thank you so much guys. Salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Dami ko nang daldan. Basta pag gusto nyo gawaan lang kayo. Tapos gawa din kayo. Mag din kayo kung ano ang effect sa inyo nito. So hanggang dito na lang guys. Thank you so much for watching. Hanggang dito na lang. Ingatan natin ang ating mga sarili para lagi tayong healthy, di ba? Health is wealth. Thank you guys. God bless. Bye.